Ang tema na ating tatalakayin ngayon pagkatapos ng nangyaring NBA off-season ay ang loyalty. Matagal na nating naririnig ito tungkol sa NBA loyalty. Pero sa ngayon, bakit kaya hindi na ito nakikita pa sa modern NBA? Sa totoo lang, nakaramdam ako ng panghihinayang nang umalis si Kawhi Leonard sa San Antonio Spurs. Akala ko noon ay mananatili siyang Spurs forever. Yun nga lang ay na-trade ito ng Toronto Raptors at agad naman nanalo ng championship title. Pagpapakita sa kung anong kakayahan meron ng isang player kung nanaisin man nilang i-flex ito. May nakita naman akong article sa kalagitnaan ng taon na ito na tungkol sa current most loyal NBA players, ang mga players na may pinakamatagal na pananatili sa kanilang kasalukuyang teams. Tinignan ko rin ang kanilang top 2 roles at kung ano ang kalagayan ng kanilang team sa ngayon. Nakaagaw ng aking atensyon na binuhat ni Stephen Curry ang Golden State Warriors sa nakaraang huling season, kung saan siya ang may most points at most shots, pero kinapos ito ng tinatawag na consistent offensive help kaya sila natalo. Nawala sa kanila si Bob Myers na siyang bumuo ng lahat. Pinakawalan din nila si Jordan Poole na sa nakaraang taon lang ay isang massive contract ang tinaya nila rito para lang makuha ang isang 38 years old na Chris Paul na sa ngayon ay nakikishare na ng position kay Stephen Curry. Si Damian Lillard ay halos masasabing isang teamless na sa papalapit na bagong season ng NBA. Si Bradley Beal naman ay gumawa na ng hakbang sa kanyang organization at nalipat na ng Phoenix Suns. Si Giannis Antetokounmpo na ngayon ay sinasabing mananatili siya sa Milwaukee Bucks kung magiging committed ang kanilang team na manalo. Samantalang si Joel Embiid na sa ngayon ay nasa punto ng matinding pagdedesisyon tungkol sa magiging karir nito kung mananatili pa siya sa Philadelphia 76ers. Sa tingin ko, ang problema sa NBA loyalty ay may kaugnayan sa kung kaya mong mag-sacrifice. Sa parte ng player ay kung kaya mong isakripisyo ang kalagitnaan ng iyong prime, ang mga huling taon ng iyong pagiging prime, o hahayaan mo na lang ang pagkakataon mong makamit ang championship title. Sa parte naman ng organization ay may sasakripisyo ba nila ang magiging direksyon ng kanilang team. Ang mga pangyayari sa Washington Wizards at sa Portland Trail Blazers nitong nakalipas na summer ang isang halimbawa nito. Si LeBron James ang talagang unang halimbawa ng tinatawag na people empowerment. Alam nito kung paano gamitin para sa kanyang ikakabuti, kung paano ito gamitin para tumaas ang kontrata sa kanya, at kung paano gamitin ito para mapanatili ang mga iba't ibang team na maniwala na sila ay magiging malakas kapag siya ay nasa kanilang team. Maging sa mga huling playoffs sa taong 2021 ay ginagawa pa rin niya ito. Nagbigay din siya ng retirement hint pagkatapos nilang matalo sa Denver Nuggets, pero isa itong paraan niya para iparating kay Rob Pelinka na kailangan niyang i-upgrade ang team. At gumana naman ito dahil ang Lakers ay talaga namang nanalo sa off-season. Kilala natin si LeBron James ay isang bihasa sa paggamit ng kanyang impluensya at matagal niya na itong ginagawa kahit nung umalis pa ito ng Cleveland Cavaliers sa unang pagkakataon. Pero kung titignan natin ang liga ng NBA lalo na sa nakalipas na summer, ang NBA ay mas tinuturing na business lang ang lahat sa mga NBA teams at kailanman ay di ito tinuring na parang isang pamilyang koneksyon. Si Bradley Beal ay sa wakas na trade na mula sa kinalakihang Washington Wizards sa champion favorite team ngayon na Phoenix Suns na sa ngayon ay fully loaded talaga ang kanilang team. Isa itong perfect move para kay Bradley Beal at isa ring ideal dahil makakapaglaro na siya bilang off-ball na gaya ng kagustuhan niya at panigurado mas lalo siyang makikilala kasunod ni Kevin Durant at Devin Booker. Sa parte naman ng Wizards ay nangyari ang trade na ito dahil ang new management ay walang ibang choice kundi i-trade si Bradley Beal sa puntong gusto niya nang lumipat. Binigyan kasi siya ng old management ng massive contract with no trade clause. Ito ay nagbigay kay Bradley Beal ng karapatang tumanggi sa anumang trade o destinasyon na hindi naman niya kagustuhan. Ang kasalukuyang contract na ito ay napakabigat para sa team dahil wala masyadong team ang kumakagat sa trade para kay Bradley Beal na siya sana magagamit din nila para sa rebuilding ng team. Para makaalis sa kontratang iyon ay kinailangan pa nilang tanggapin ang trade para makuha si Chris Paul na 38 years old na. Pero mabuti na lang at nagkaroon sila ng deal sa Warriors at nakuha nila si Jordan Poole kapalit ni CP3. Ang pangyayaring iyon ay halimbawa kung paano nasisira ang isang organization kapag nanatilang isang player sa team na sobra na sa panahon ng kanilang kontrata. Sa isang banda naman, sa usaping trade kay Stephen Curry, sa totoo lang ay wala itong nagawang mali sa Golden State Warriors. Siya ay nanalo ng 4 na championship at obviously hanggang sa ngayon ay nakakamangha ang naibibigay nitong production sa Warriors. Pero sa ngayon ay parang na-stuck ang Warriors at itong off-season ay nakita na kailangan nila ng adjustment sa kanilang team. At sa totoo lang, karapat dapat din maisali si Stephen Curry sa gold point guard debate. Kanilang na-resign sa team si Andre Iguodala at Draymond Green na parang ito na rin ang last dance para sa kanilang Big 3. Pero di may kakailan na sa nakalipas na postseason ay napatunayang dehado sila pagdating sa size. At ang pagkuha sa isang 38 years old na Chris Paul ay sa tingin ko palaisipan sa karamihan kung magiging effective na move ito para sa team. Hindi natin alam kung worth it ito na ipalit kay Jordan Poole lalo na sa last year deal na rin si Klay Thompson.
Kung ang experiment na ito ay di magiging matagumpay, ay masasayang lang ang mga huling taon ni Stephen Curry sa pagiging prime. At walang makapagsabi pero baka heto na rin ang huling taon ng kanilang Big 3. Si Giannis Antetokounmpo naman ay nasa isang sitwasyon ng pag-iisip para sa sarili. Gaya ng ngayong nagawa niyang manalo ng championship para sa team at naipanalo ng kanilang team ang championship title for the first time pagkatapos ng 50 years. Nanalo din siya ng 2 MVPs at Defensive of the Year na suot ang uniform ng Bucks. Siya rin ang kanilang leading all-time scorer. Wala siyang matatawag na utang para sa Milwaukee Bucks, kaya mahalaga pa rin ba na maging loyal siya para sa pananatili niya sa kanyang team. Si Chris Middleton ay isa sa malapit na kaibigan ni Giannis at obviously malaki ang naging parte niya sa pagkamit nila ng championship. Pero di natin alam kung ang galawan niya ay magiging kaparehas pa rin ng dati, lalo na't meron na itong knee injury at 32 years old na rin ito. Si Drew Holiday naman ay isang great player para sa Milwaukee Bucks at di may kakaila na 3 years ago ay pang championship level ang kanyang galawan. Pero ngayon ay magiging 33 years old na ito at nasa huling taon na rin ng kanyang deal. Magandang bagay din na na-retain nila sa team si Brook Lopez. Isa rin siyang masterpiece para sa team. Pero ngayon ay 35 years old na ito. Katunayan sa huling taon ang Bucks ang oldest team sa NBA at ngayong taon ay sila pa rin ang oldest team sa NBA. Kaya ngayong magiging 29 years old na si Giannis Antetokounmpo at talaga namang pang MVP pa rin ang production nito kada taon, pipiliin kaya nitong magkumpisa muli sa panibagong NBA season kasama ang Milwaukee Bucks para maging loyal sa team. O kaya naman mamimiss nito ang ilang key free agents dahil ang kanilang mga core players ay nagkakaedad na sa kalagitnaan ng kanyang pagiging prime. O kaya naman pipiliin nitong ipagpatuloy ang kanyang Hall of Fame trajectory sa ibang team, sa mga team na maaaring pumantay sa kanyang pagiging prime para di masayang ang mga natitirang panahon nito sa kanyang pagiging prime. Tignan naman natin ang pangyayari sa reigning MVP na si Joel Embiid. Alam niyo ba na siya na lang ang tanging player na under ng contract para sa team ng 76ers sa susunod na taon at may 2 taon pa itong natitira para sa deal sa kanya. Ang kanilang team ay nasa kalagitnaan ngayon ng maraming issue at parang sayang lang din si Joel Embiid, gaya ng pangyayari sa magulong training camp trade request ni Ben Simmons na gumulo sa kanilang 2022 season. Hindi naman masisisi ni Joel Embiid ang Philadelphia 76ers sa mga pangyayari sa kanyang career. Hindi sila nakakaabot ng conference finals dahil kinakapos siya sa puntong kailangan siya ng team. Pero para sa kanya, ngayong malapit na itong maging 30 years old at bilang isang injury-prone MVP player, ilang season pa kaya ang kaya nitong harapin na kasama ang kanyang kasalukuyang organization. Siguro ay mag-expect tayo ng trade request mula sa kanya sa darating na taon kaysa naman ma-stack lang ang the process sa kanyang pagiging prime. Si Damian Lillard na sa ngayon ay parang teamless pagkatapos ng 11 years of greatness sa Portland Trail Blazers. Tikom ang Blazers sa pag-trade kay Lillard maliban lang sa packages na magugustuhan nila. At sa totoo lang, hindi nagmamadali ang team na i-trade si Lillard dahil habang tumatagal ang usapin sa trade na ito ay lalo namang nahihirapan ang Miami Heat. Sa parte naman ni Lillard ay walang panahon ito na dapat sayangin. Nakakagulat lang dahil dati ay alam natin na walang ibang gusto si Lillard kundi mahalin siya ng Portland. Laging umiiwas ito na maalis sa Portland pero nagbago ang lahat ngayong season. Siguro ay nais makamit ni Lillard ang championship title sa natitirang panahon niya ng pagiging prime. Wala na talaga ang loyalty sa NBA. Kahit tignan natin ang most modern example nito. Si Kobe Bryant noon ay nag-request ng trade pagkatapos ng glory days na kasama si Shaquille O'Neal habang siya ay nasa kanyang kasalukuyang pagiging prime. Ayaw niya noon na manatili sa team. Mabuti na lang nakuha ng Lakers ang ilang players na nakatulong sa kanya sa kalagitnaan ng kanyang pagiging prime. Pagkatapos naman manalo ni Dwayne Wade ng kanyang first championship, ang kanyang sumunod na 4 na taon ay di naging maganda. Hindi sila makalagpas ng first round at umabot pa sa season na mayroon lang silang 15 games win. Mabuti na lang nakuha ng Miami Heat si LeBron James at Chris Bosh. Pagkatapos manalo ni Dirk Nowitzki ng championship ay bigla silang bumagsak sa mga sumunod na season. Halos isang dekada na di nila kayang manalo sa playoff series. Kaya naman sa totoo lang, lalo na ngayon sa NBA, ang loyalty ay hindi na makikita pa. Kailangan na talaga ng sacrifice para sa parehong parte ng players at organization. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.